Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Ako ay naghanap ng marami sa mundo upang maging aking mga alagad. Kabilang sa kanila ay iyong mga nagsisilbing mga pari, iyong mga namumuno, iyong mga bumubuo sa mga anak, iyong bumubuo sa mga tao, at iyong mga nagbibigay serbisyo. Pinaghiwa-hiwalay ko sila sa iba't ibang kategorya alinsunod sa katapatan ng tao sa akin. Kapag napagbukod-bukod na ang lahat ng tao ayon sa kanilang uri, iyon ay kapag ang kalikasan ng bawat uri ng tao ay naipahayag, aking ibibilang kung gayon ang bawat tao sa kanilang nararapat na uri at ilalagay ang bawat uri sa kanilang naaangkop na lugar. Sa gayon ay maaari kong matupad ang aking layunin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaugnay nito, tinatawag ko ang mga grupo na mga nais ko na mailigtas upang bumalik sa aking tahanan. At pagkatapos ay pinapayagan ko ang lahat ng mga ito na tanggapin ang aking gawain sa mga huling araw. Kasabay nito, aking pinagbukod-bukod ang mga tao ayon sa uri at pagkatapos ay ginagantimpalaan o pinarurusahan ang bawat isa batay sa kanilang mga gawa. Ganyan ang mga hakbang na bumubuo sa aking gawain. Ako ay nakatira ngayon sa mundo at namumuhay kasama ang mga tao. Ang lahat ng mga tao ay nakararanas ng aking gawain at sinusubaybayan ang aking salita. At kasama nito aking ipinagkakaloob ang lahat ng mga katotohanan sa bawat isa sa aking mga tagasunod upang sila ay tumanggap ng buhay na mula sa akin at sa gayon ay magkaroon ng daan na susundan. Sapagkat ako ang Diyos, tagapagbigay ng buhay. Sa panahon ng aking maraming taon ng gawain, ang tao ay nakatanggap ng marami at marami rin ang naibigay. Ngunit sinasabi ko pa rin na ang tao ay hindi totoong naniniwala sa akin. Sapagkat ang tao ay basta na lamang kumikilala sa panlabas na ako ang Diyos at hindi sumasang-ayon sa katotohanan na aking sinasabi, at lalong hindi isinasagawa ang katotohanan na aking hinihingi sa Kanya. Ibig sabihin, kinikilala lamang ng tao ang pag-iral ng Diyos, ngunit hindi ang katotohanan. Kinikilala lamang ng tao ang pag-iral ng Diyos, ngunit hindi ang buhay. Kinikilala lamang ng tao ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi ang kanyang diwa. Dahil sa kanyang sigasig, ang tao ay kasuklam-suklam sa akin, sapagkat gumagamit lamang ang tao ng mga salitang nakalulugod sa tainga upang linlangin ako, at walang sumasamba sa akin ng may tapat na puso. Ang inyong mga salita
ay nagtataglay ng tukso ng ahas. Higit pa, ang inyong mga salita ay sukdulang mapagmataas, isang mistulang proklamasyon ng arkanghel. Bukod diyan, ang inyong mga gawa ay gulagulanit at punit sa isang kahiyahiyang antas. Ang inyong walang habas na mga nais at mapag-imbot na intensyon ay hindi ka nais-nais na marinig. Kayong lahat ay naging mga gamo-gamo sa aking bahay at mga bagay na dapat itapon ng may pagkamuhi. Dahil walang sino man sa inyo ang nagmamahal sa katotohanan, tanging mga tao lamang na naghahangad ng biyaya, ng pag-akyat sa kalangitan, na makita ang kagilagilalas na pangitain ni Kristo gamit ang kanyang kapangyarihan sa lupa. Ngunit naisip ba ninyo kung paano ang isang taong tulad ninyo na sukdulang naging masama, na hindi nakakaalam kung ano ang Diyos, ay maaaring maging karapat-dapat na sumunod sa Diyos? Papaano kayo makakaakyat sa langit? Paano kayo magiging karapat-dapat na masaksihan ang kadakilaan na walang katulad na karingalan? Ang inyong mga bibig ay puno ng mga salita ng panlilinlang at masasamang salita ng pagkakanulo at kapalaluan. Kailanman ay hindi kayo nagsalita ng katapatan sa akin. Walang mga banal na salita. Walang mga salita ng pagpapasakop sa akin kapag naranasan ang aking salita. Ano sa katapusan ang pananampalataya ninyong ito? Ang inyong mga puso ay puno ng mga pagnanais at kayamanan. Ang inyong mga pag-iisip ay puno ng mga bagay na materyal. Araw-araw, kinakalkulan ninyo kung paano makakakuha sa akin. Sinusuri kung gaano karaming kayamanan at kung gaano karaming mga materyal na bagay ang inyong natamo mula sa akin. Araw-araw, mas lalo kayong naghihintay ng mas maraming biyayang bumaba sa inyo nang sa gayon ay masiyahan kayo sa mas higit at kaaya-ayang mga bagay. Iyon ang nasa inyong mga isipan sa bawat sandali, at hindi ako o ang katotohanan na nagmumula sa akin. Sa halip, ang inyong asawang lalaki, asawang babae, mga anak na lalaki, mga anak na babae, o kung ano ang kinakain ninyo at isinusuot, at kung paano kayo masisiyahan sa mas higit at mas kaaya-aya. Kahit pa punuin ninyo ang inyong sikmura hanggang sa umapaw ito, hindi ba't nakahihigit lang kayo ng kaunti sa isang bangkay? Kahit pa palamutian ninyo ng marangya ang inyong anyo, hindi ba't kayo pa rin ay isang naglalakad na bangkay na walang buhay? Nagpapakahirap kayo alang-alang sa kapakanan ng inyong sikmura hanggang sa tubuan na kayo ng puting buhok. Subalit wala man lang handang magsakripisyo ng kahit isang hiblaman lang ng kanyang buhok para sa aking gawain. Palagian kayong nagmamadali, pinapagod ang katawan, at pinahihirapan ang inyong utak para sa kapakanan ng inyong laman at ng inyong mga anak na lalaki at babae. Gayunmay wala ni isa man sa inyo ang nagpapakita ng anumang malasakit para sa aking kalooban. Ano pa ang nais ninyong matamo mula sa akin?
Hindi ako kailanman nagmamadali sa aking gawain. Gaano man ako sundin ng tao, gagawin ko ang aking gawain alinsunod sa bawat hakbang, alinsunod sa aking plano. Bagaman maaaring ikaw ay maghimagsik ng lubos laban sa akin, hindi ko pa rin inihihinto ang aking gawain at patuloy pa rin binibigkas ang mga salitang nais ko. Aking tinatawag sa aking bahay ang lahat ng aking itinalaga upang maging tagapakinig ng aking salita. At pagkatapos ay inilalagay ang lahat ng mga sumusunod at nananabik sa aking salita sa harapan ng aking trono. Yaong mga tumatalikod sa aking salita, yaong mga hindi nakasunod at nagpasakop sa akin, at yaong mga hayagang sumasalungat sa akin, ay itatakwil lahat sa isang tabi upang hintayin ang kanilang huling kaparusahan. Ang lahat ng mga tao ay namumuhay sa kasamaan at sa ilalim ng kamay ng masama. Kaya hindi marami sa mga taong sumusunod sa akin ang talagang nagnanais ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi sumasamba ang karamihan sa akin ng may tapat na puso o ng may katotohanan. Ngunit sinusubukang kunin ang aking tiwala sa pamamagitan ng kasamaan, paghihimagsik, at mga hakbanging mapanlinlang. Sa kadahilanang ito kaya ko sinasabi na marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Ang lahat ng mga tinawag ay naging labis ang kasamaan at namumuhay sa parehong panahon. Ngunit ang mga taong hinirang ay iyon lamang pangkat na naniniwala at tinatanggap ang katotohanan at isinasagawa ang katotohanan. Ang mga taong ito ay isa lamang napakaliit na bahagi ng kabuuan. At mula sa mga taong ito, ako ay makatatanggap ng higit pang kaluwalhatian. Sinukat batay sa mga salitang ito. Alam ba ninyo kung kayo ay kabilang sa mga hinirang? Ano ba ang inyong magiging katapusan? Nabanggit ko na noon na maraming sumusunod sa akin, ngunit ang mga nagmamahal sa akin ng taos-puso ay kakaunti. Marahil sasabihin ng ilan na magsasakripisyo ba ako ng sobra kung hindi kita minahal? Susunod ba ako sa iyo hanggang dito kung hindi kita minahal? Tiyak marami kang mga dahilan at ang iyong pagmamahal tiyak ay napakadakila. Ngunit ano ang pinakadiwa ng iyong pagmamahal para sa akin? Ang pag-ibig gaya ng tawag dito ay tumutukoy sa isang dalisay na damdamin na walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig, walang mga kondisyon, walang mga balakid, at walang agwat. Sa pag-ibig, walang pagdududa, walang pandaraya, at walang katusuhan. Sa pag-ibig, walang agwat at walang karumihan. Kung nagmamahal ka, hindi ka malilinlang, magrereklamo, magkakanulo, magrerebelde, mangunguha, o hihiling na tumanggap ng anumang bagay o anumang halaga. Kung nagmamahal ka, malugod kang magsasakripisyo, magtitiis ng kahirapan, at magiging kaayon sa akin
kung gayon. Isusuko mo ang lahat ng iyo para sa akin. Ang iyong pamilya, ang iyong hinaharap, ang iyong kabataan, at ang iyong pag-aasawa. Kung hindi, ang iyong pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig. Sa halip ay panlilinlang at pagkakanulo. Anong uri ng pag-ibig ang nasa iyo? Ito ba ay tunay na pag-ibig? Ito ba ay huwad? Gaano ba ang iyong naisuko? Gaano ba ang iyong naisakripisyo? Gaano ba ang pag-ibig na natanggap ko mula sa iyo? Alam mo ba, ang inyong puso ay puno ng kasamaan, pagkakanulo at panlilinlang. Sa makatuwid, gaano karaming dumi ang nasa inyong pag-ibig. Naniniwala kayong isinuko na ninyo ang sapat para sa akin. Naniniwala kayo na ang inyong pagmamahal para sa akin ay sapat. Ngunit bakit ang inyong mga salita at kilos ay lagi pa ring nagdadala ng paghihimagsik at panlilinlang? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo kinikilala ang aking salita. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit tinatakwil ninyo ako. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi kayo nagtitiwala sa akin. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo matanggap ang aking pag-iral. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo ako tinuturing na angkop sa talagang ako, at pinahihirapan ako sa bawat pagkakataon. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit itinuturing ninyo ako na hangal at nililinlang ako sa bawat bagay. Maituturing ba ito na pag-ibig? Naglilingkod kayo sa akin, ngunit hindi kayo takot sa akin. Maituturing ba ito na pag-ibig? Tinututulan ninyo ako sa lahat ng paraan at sa lahat ng bagay. Maituturing ba ang lahat ng ito na pag-ibig? Kayo ay nagsakripisyo ng malaki. Ito ay totoo. Gayunpaman, hindi ninyo kailanman isinasagawa kung ano ang hinihiling ko sa inyo. Maaari ba itong ituring na pag-ibig? Ipinapakita ng maingat na pagpapalagay na wala kahit katiting na pahiwatig ng pag-ibig para sa akin ang nasa inyo. Pagkatapos ng maraming taon na ito ng gawain at sa dami ng mga salitang naibigay ko, gaano ba karami ang aktwal ninyong natamo? Hindi ba ito nangangailangan ng isang maingat na pagbalik-tanaw? Kayo ay aking pagsasabihan. Yaong aking tinawag ay hindi mga taong kailanmay hindi naging masama. Ngunit ang mga hinirang ko ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Sa makatuwid, dapat kayong maging mapagbantay sa inyong mga salita at gawa, at suriin ang inyong mga intensyon at saloobin, nang sa gayon ay hindi ito lumampas sa hangganan. Sa panahong ito ng mga huling araw, gawin ang inyong buong makakaya na ialay ang inyong pag-ibig sa aking harapan. Baka ang aking puot ay hindi na humiwalay kailanman sa inyo.